yung service area? Simula kahapon, kinakausap na namin yung kabilang concessionaire at maging Opo. ang MWSS Opo. kung ano yung mga maaari namin gawing internal arrangements para madagdagan ng aming water allocation at water supply. Kasi kung talagang pagkakasahin lang namin yung natitira sa aming water allocation, Hindi kaya. hindi talaga kakayanin. Oo. Dahil napakarami ng sineservisyohan ng Maynilad. Mas marami kasi ang sineservisyohang populasyon ng Maynilad. Ilan ba kabila. Ilan ba sa inyo? Mahigit 7 milyon ang sineservisyohan namin. 7 milyon. Okay. Ma'am Cherubim, hindi naman sa pag-ano, pero hanggang kailan magiging ganito sitwasyon? Anong tingin nyo? At hanggat hindi kami nadadagdagan ng water allocation, hindi namin kayang significantly i-improve yung nangyayaring sitwasyon. Oo. At alam naman namin na yung water levels Angat ay talagang tuloy-tuloy ang pagbaba. Kaya open naman kami na i-subsidize yung cloud seeding operations ng government para mapataas natin kahit pa konti-konti yung tubig sa Angat. Okay. So yung pagrarasyon, wala ring oras yan, Ma'am Cherubim? Depende kung may supply din yung tanker? Ang aming tankering operations ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Kahit gustuhin man namin na habaan pa ito, syempre kailangan i-consider natin ang mga customer na masyado nang late kung maghihintay pa sila ng water tankers. Dahil ang ginagamit nating water tankers ay maliliit para makapasok dun sa mga severely affected areas. Dahil maliliit yung mga access road nila, makikitid yung mga daan at high traffic areas. Ang gamit natin usually ay mga 5 cubic meters ang kapasidad o mga 25 drum. Ang policy kasi natin dyan, kung sino yung affected na area, yung rarasyonan, lahat ng mga containers nila pupunuin. So mahirap tansahin kung hanggang saan, hanggang kailan at hanggang ilang pamilya ang pabibigyan ng isang labas ng isang water tanker. Okay, balikan ko lang yung pagsasubsidize doon sa cloud seeding. Kasi sinasabi po ng ating pag-asa, may mga ulap na pang cloud seeding. Tapos kayo pala, willing kayong i-shoulder din yung part ng gastos dyan. Ano ho ang dahilan pa para hindi matuloy yan? Dependent kasi tayo sa cloud seeding operations ng government. Government pa rin. Alam natin na mas sila yung nakakagamay sa ganyang operasyon. Okay. Tayo naman, basta ang kaya nating ibigay na suporta ay yung financial para makatulong at makadagdag dun sa kanilang cloud seeding operation. Okay, ulitin lang natin dun sa mga nandyan ngayon sa Caloocan, live kami na nakamonitor dito. Kasi pag sinabing hindi pwede inumin, baka ma-accel lang sa paglalaba o kaya paliligo, pwede po, potable po yan, pwedeng inumin, di ba Ma'am Cherubim? Ulitin lang natin. Yung tubig na inilalabas namin mula sa aming mga facilities ay potable. Kaya lang, maaaring yung mga containers naman nila ay hindi na-disinfect ng tama. So mabuti na rin na kung ang intention nila ay inumin, siguraduhin nila na malinis yung kanilang mga lalagyan. Okay. Ma'am Cherubim, maraming salamat po. Maraming salamat din, Igan. Cherubim Ocampo, ang Manager for Corporate Communications ng Maynilad. Sa puntong ito, makakausap natin si Engineer Rodolfo Herman, Plant Manager ng Angat Dam. Engineer Herman, good morning po. Good morning, Aria. Yes, ano na pong level ng tubig ngayon dyan sa Angat? Tumaas ho ba o lalo pang bumaba? Tumaas naman ng konti. From 157.57 yung critical all-time low natin. Sa ngayon, yung alas 6 ay 157.78. Tumataas naman siya paunti-unti. 0.78 na ho ngayon. Ngayon. Sapat ho ba itong mga cloud seeding operations na ginagawa para umulan dyan sa lugar na sakop ng Angat? Hindi naman namin nararamdaman yung pag-ulan na gawa ng cloud seeding operation. So wala pa ho kayong nababalita o nararamdaman na nag-cloud seeding operations sa area na yan? Sa area namin, kasi kung nagka-cloud seeding sila dito sa amin, meron silang mga taong pinapadala dito. Wala pa naman kaming nakikita. Alright, hindi ho ba daragdagan ang water allocation ng Maynilad, Engineer? In WRB lang siguro ang makakasagot ho nun. Kailangan ho ba talaga ng, kasi na-mention nyo ho, ng malabag yung ulan para talagang makabalik sa normal na level itong Angat Dam? Tama yun, Ria. Yung isang araw nga, akala namin siyam-siyam na, kaya natuwa kami. Kaya lang tumigil din yung pag-ulan na maghapon at saka magdamag. Yung kung ulan sana ng mga isang linggo na ganun, mabilis na pagbalik sa normal. So siyam na araw na sunod-sunod na umuulan, ganun ho ba? Oo, sana.
Pero ano hong assurance, engineer, na malinis pa yung tubig na nakukuha natin mula sa Angat? Kasi ang na-mention nyo ho sa akin na medyo low-level water na yung pinanggagalingan ng tubig. Although dumadaan sa mga filtration plant, wala ho bang impact yon sa kalidad ho ng tubig na nakakarating sa ating mga consumers? Wala naman, Rhea, kasi kaya naman nilang i-treat at saka i-filter ng mga concessionaire. Aha. So kaya pa hong mag-supply? Kaya pang mag-supply. Kaya pa? Lalo na ngayon, pataas naman pa unti-unti. Okay, kaya pang mag-supply pero hanggang kailan na lang ho?